Salamat po. Tayo po ay live na napapanood sa 17 pang lugar sa buong Pilipinas. Live po tayong napapanood. Unahin muna natin dito po sa Luzon. Diyan sa barangay Nagidayan Cover Court, Bantay, Ilocos Sur. Plaridel Gym, Barangay Plaridel, Santiago, Isabela. Mga taga Northern Luzon nakikiisa sa atin ngayon. Kasama na ang taga Barangay Zulueta, Cabanatuan, Nueva Ecija. Nakikisabay din sa atin ngayon diyan sa Barangay Ambulong Covered Court, Tanawan City, Batangas. Ang Bicol Region ay sumasabay din sa atin ngayon diyan sa Barangay Itumang Covered Court, Talisay City, Camarines Norte. Dako naman tayo diyan sa Visaya. Sino mga Bisaya dire? Daghana oy. Unahon nato diha sa mga bulanon sa Poblasyon Gym, Tabahan, Quindulman, Bohol. Sumasabay din sa atin ngayon ang mga taga Biliran, Culoba Covered Court. Sa mga Ilonggo dire, damo ba mga Ilonggo dire? Kinapiko, kinapa, lagi na buldos. Ang mga taga Sara, Iloilo. Live din po tayong napapanood dyan po sa Barangay 1A, Poblasyon Covered Court, Manapla, Negros Occidental. Sa Mindanao, sino ba mga taga Mindanao dito? Mag-ingay. Live tayong napapanood dyan sa Purok Pagkakaisa, Barangay Saliao, Esperanza, Sultan Kudarat. Tayo rin po ay sinasabayan dyan po sa Calamba Municipal Gymnasium, Southwestern Poblasyon, Calamba, Misamis Occidental. Live din po tayong napapanood sa Santo Rosario Covered Court, Iligan City, Lanao del Norte. Kasama din natin ang ating mga kababayan dyan po sa CDO Amphitheater, Capistrano Street, Cagayan de Oro City, sa Misamis Oriental. Kasama din po tayo or live din po tayong napapanood dyan sa Barangay Poblasyon Covered Court, Lantapan, Bukidnon. Live din po tayong napapanood dyan sa Danao Covered Court, Barangay Arurugan, Marihatag, Surigao del Sur. At syempre hindi nagpapahuli ang mga Dabawenyo. Live tayong napapanood dyan sa Mintal Covered Court, Barangay Mintal, Tubok District, Davao City. Live din po tayong napapanood dyan sa Macangao Gym, Barangay Macangao, Lupon, Davao Oriental. Kaya sa ating mga kababayan, itaas natin ang mga bandila, ipakita natin sa buong mundo ang ating pagkakaisa ngayong gabi ito. Samantala, ang susunod pong maungusap sa atin, isa po sa mga banateros, tawagin na natin si Boss Dada. Lolo, magandang gabi po sa lahat. Si General Torre, sabi niya kayang-kaya daw niya kahit isang kamay lang si Pangulong Duterte. Kalakas naman pala. Inuutos naman dun sa mga alalay niya yung pagharang kay Pangulong Duterte. Nakita niyo? Pero tama ba na ang dating Pangulo harasin natin ng ganun, hablot-hablutin mo na ganun? Kasi parang lumalabas, sila pa ang biktima eh. Sila pa daw yung nabukulan. Sila pa
yung binigay niya kay Pangulong Duterte dahil nakaupo daw sa upuan ng presidente. Okay ba yun? Alam nyo mga boss, nung mga panahon na si Pastor Apollo Kibuloy, pinag-uusapan natin tong extraordinary rendition. Marami sa atin tumaas ang kilay. Marami sa atin hindi naniwala. Si Pastor Apollo Kibuloy nagtago. Marami sa atin nagsabi, ba't kasi nagtatago? Di naman totoo yung extraordinary rendition na yan. Eto na. Nangyari na kay Pangulong Duterte. Totoo yung extraordinary rendition o hindi? Totoo lahat ng sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy noon o hindi? Kaya sa susunod, makikinig tayo doon sa mga totoong nagmamahal sa bayang Pilipinas. Nakita nyo ang ginawa ng kapulisan 16 na araw sa Kingdom of Jesus Christ. Practice na yun. Practice na yun. Na-foresee na ni Vice President Sara Duterte yung pagpapa-impeach sa kanya. Unang araw pa lang, alam niya na. Sabi niya, nagpa-practice na sila sa impeachment. Eto, nangyari sa ating mahal na Pangulo. May mga nagsabi, sana hindi na lang siya umuwi. Natatandaan nyo, merong isang congresswoman na itinago niya yung kanyang asawa dahil may kaso. Sana ganun na lang din ang ginawa natin. Pero alam nyo si Pangulong Duterte hanggang sa huling hininga niya, gusto niyang ipakita sa inyong lahat na handa siyang maglingkod. Kahit marami ang nag-a-advise sa kanya, huwag ka munang umuwi. Nasa Hong Kong pa lang kami, alam na namin, ang dami ng pulis, nagsisinungaling na sila. Nagsinungaling ang PNP, nagsinungaling ang Malacanang, nagsinungaling ang Solgen, sabi nila wala. Pagdating dito, ang ginawa ni PRD, hindi, ginawa niya, inagahan niya pa. Sabi, huwag ka muna umuwi, huhulihin ka. Sabi niya, hindi, uuwi na ako, aagahan ko pa. Pag uwi ni Pangulong Duterte, anong ginawa niya? Anong ginawa sa kanya? Ipinakita niya sa inyo kung anong klaseng gobyerno meron tayo. Walang respeto sa dating Pangulo, walang respeto sa simbahan, walang respeto sa isang pastor. Kung walang respeto sa mga malalaking tao, walang respeto sa Vice President, ine-expect nyo ba na ire-respeto din kayo? Kaya ngayon, kagabi, napakasakit. Bawal kasi magmura dito eh. Pinagbawalan ako nung boss namin. Pero, siguro palitan na lang natin ang dasal. Isa lang. Lahat tayo mga kababayan magbuklod-buklod. Nakikita natin ang nangyayari sa Mindanao. Nakikita natin yung mga dating hindi naman nagpa-participate, nagising na. Yung mga dating hindi naman interesado sa politika, naging biglang interesado. Napakatalino ni Pangulong Duterte. Akala ng ating Pangulo ngayon na ang galing-galing niya. Ang hindi niya alam, binigyan niya si Pangulong Duterte ng platform na buong mundo makakaalam kung gaano tayo ngayon inaabuso. Bawat kwento ni Pangulong Duterte noon naririnig lang sa buong Pilipinas. Ngayon, maririnig na sa buong mundo. Malalaman ng buong mundo kung gaano kabulok. Kung ano yung ama, siya din ang anak. Mas masahol pa! Malalaman ng mundo na lahat ng alyado ng Pangulo
Lahat ng alyado ng Pangulo, tinatrabaho nila. Kaya somehow, para sa akin, nagsakripisyo na naman si Pangulong Duterte. Kahit hindi na siya presidente ng Pilipinas, isinakripisyo na naman niya yung kanyang sarili para magsama-sama tayong lahat. Lahat tayo, may kanya-kanyang mga social media. Gusto nilang kontrolin yan, gusto nilang patahimikin tayo. Gusto nga nila, lagyan ng prangkisa yan para makontrol nila. Pero hanggat wala pa, gamitin na natin lahat ng yan. Ang people power, nasa social media. Gamitin natin lahat ng ating mga platform. Natin araw-araw, wag tayong huminto hanggat hindi natin nababawi si Pangulong Duterte. Pong mangungusap sa atin, isa po sa mga banateros, tawagin na natin.